opportunity na usab kanato nga makapatalinghog sa pulong sa Ginoo nga maoy dako kaayo nga source sa comfort and peace taliwala sa mga kagulanan labi na gayud sa mga hingtungdan nining taknaa. Kini nga ang mensahe karon dala eulogy tungod kay usagid ko ka witness sa kinabuhi ni Nanay Murit. Kamatayon sa usa ka faithful nga servant. Death of a faithful servant. Ingon diha sa Psalm 116:15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Ang pulo nga precious dili na pwede kanato nga buhi pa, pero alang sa namatay, alang sa Ginoo nining taknaa, gigamit kining precious. So precious. Bulawanon kaayo, mahinungdanon kaayo, pagka dako kay biligid karon sa Ginoo ang kamatayon sa iyahang anak. Nganong precious kini tungod kay nining taknaa, muingon na gyud ang Ginoo, welcome home. Sama sa prodigal son nga naa sa Luke 15, niuli gikan nagwandog-wandog sa iyahang mga katigayunan, gisuksikan ang katigayunan sa iyang amahan. Niuli sa iyang amahan og perting lipaya sa iyang amahan. Ingana ang kalipay nga masinati gayod sa Ginoo panahon nga muli na ang iyang anak. So precious, pagkanindot kaayo. Ang joy sa father, yan ang taknaan, ug ang happiness usab sa bata pagpauli pud niya, pertigid niyang lipaya kay di magidun ta siya angayan. Busa ning taknaa makita nato nga tinuod gayod nga sukwahi ang atong gibati kang nanay. Kita karon we are in sorrow, pero siya karon total joy, happiness. Kita, we see separation. Ni-separate siya kanato. Pero siya karon nasa presence sa Ginoo. Layo ra no? Karon we are weeping. Nagahila kita. Pero karon siya naka-experience anang tanang luha ingon sa Revelation nga gipahiran sa Ginoo. Tears nga wala na. Karon we share this deep loss, no? Nawad-an ta og mahal sa kinabuhi. Pero she gained glory dito sa langit. We are aware of His absence. Pero ang nakanindot kay welcome siya sa langit. Absent siya kanato karon, pero sa langit, welcome kayo siya. Mao nang dako nga kalaihan. He is now at home with the Lord. Ang home, mao kana ang place nga gitawag nato, naagyod ang perfect or total happiness. Kining balay, mao gid ang atong kasing-kasing. The home is where our heart is. Dito kita malipay, dito ta maka-experience of fulfillment. Mo nang nining taknaa, experiencehan ni nanay kini gitawag nga total fulfillment. Dinhi sayuta natay mga fulfillments, natay mga satisfaction and happiness. Layo ra kayo kana sa kanindot og happiness nga nasinati karon ni Nanay Murit tungod kay anaa siya sa total perfect happiness in heaven with the Lord. Layo ra kumpara sa kalipay nining kalibutana nga taphaw lamang, dili hangtod sa hangtod, dili pod gyud tinuod nga happiness. Usahay emotion lang. Ang happiness nga nasinati karon ni Nanay beyond compare. Gitawag ni nga perfect og total happiness. Ang home po, diha po nato, ma-experience siya ang comfort and rest. Gusto kita mo uli og balay, kay dito ta komportable. Mao po na ang kasinatian karon ni Nanay. Og dili rest lang nga sa atong home o sa house, perfect rest. Nanagyod ang tinuod nga kapahulayan og komportable nga kinabuhi. Tungod kay rest from all the things nga naa ang limitation sa body. Nanay siya karon sa lugar nga perfect, a place nga komportable gid kaayo. Tungod kay naa nang tinuod nga pahulay. Wala na ang mga worries, rest na sa tanan nga mga worries, mga fears, mga kahadlok sa kinabuhi, cares of this world. Rest na siya sa kining mga labor, hago, suffering, pain sa lawas, huna-huna, emotion free or rest na pud siya sa mga temptations. Mo nang perpekto gini nga experience sa rest. Mo nang nindot kaayo kung naangay ka sa home kay perting nindot gyud ang langit. Ikaduha, nganong gitawag pud ni nga precious gyud sa Ginoo tungod kini takna usab, dili lang siya moingon nga welcome, ningon pud siya og well done. Diha sa Matthew 25:23, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge with many things. Come and share your master's happiness." Well done. Yung gani ang Ginoo well done, perting ninduta gyud na sa kinabuhi sa tao. Mahitabo gyud nga moingon na Ginoo well done kung ang atong kinabuhi naa ang gipangita sa Ginoo nga moingon siya well done. Ug makita kini sa kinabuhi ni Apostle Paul diha sa 2 Timothy 4:6-8, ingon diha, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness,
which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Maka-experience lang kita, o well done, kung pareha kita sa kinabuhi ni Apostle Paul. Una, he fought the good fight. He fought, no, ingon diha, I have fought a good fight. Og ang kinabuhi ni Paul pertindaghan ng gira gyud ang iyahang giatubang nining kinabuhia. Maupod sa kinabuhi nato, og sa kinabuhi ni Nanay Murit, og makaingon gyud ta, no, ako mismo witness sa kinabuhi ni Nanay Murit nga she has fought a good fight. Daghan kaayoy fight nga atong ginatubang bisan matag adlaw sa atong kinabuhi nga angayan pildihon tungod kay pakigbugno kini nga kinahanglan natong daogon. Naay pakigbugno sa physical, social o spiritual nga mga pakigbugno kay naate spiritual enemies ang yawa nga gusto kita pakasadon, gusto kita maghimuon nga magpakasala. Ug daghan gid kaayoy faktor sa atong kinabuhi nga mabiktima kita sa iyahang mga litag nga kita mapildi. Sa physical nga side, daghay fight. Si Nanay daghay physical nga naagihan. Kapila na siya gioperahan. Kadaghan ingon na siya kadaghan, no. Grabe ka anesthesia na ang iyang na sinati. Pero fighter gid si Nanay Murit. Naay mga battles nga challenging kaayo sa kinabuhi. Og si Nanay nagka-share po na siya, no, sa iyang mga problema kaniadto ug giun sa pag-solve sa Ginoo. Giun sa nga nagmadaogon siya. Grabe nga mga problema, no, nga iyang nasinati. I-share niya ang mga anak, no, hantod yan ni mga panahona. Grabing struggle, but she's a fighter. Ngunang di nato ikalimod nga daghang gyud mga problema usab spiritual. Kini nga pag atubang nato sa pakig-away usahay mapildi kita, no. Ngunang wa nagpasabot nga perpekto ang kinabuhi nato nga di ta mapildi, matintal kita usahay. Pero daghan gyud ang kadaogan sa kinabuhi ni Nanay. Makita nimo sa pagkinabuhi as a Christian, daghang kadaogan. Kay dili mo abot ang yanay ang pagtuo kung nangapildi siya ni adto mga panahona. Unang faithful gayud, no. I have fought the good fight. Nay mga panahon sa itong kinabuhi nga mag-alagad ta nga usahay mangluod ta din na musimba napildi na ta ana. Kang Nanay wa na naghitabo nga punto. Unang good fighter, no. Tinuod na makig-away ta sa kang Satanas, mapildi man ta pero dili easy nga victory niya because naghatag kita og good fight. Ngunay nindot kaayo kaysa okay ra gid sa ato ang makasala. Ngunang fight the good fight na experience ni Nanay. Og mao kana ang experience ni Paul. I have fought the good fight. Ngunang well done gyud. Ikaduha, I have finished the race. Ingon si Paul, human ako, no, ang lumba. Meaning, ang race, the whole track nga iyahang gidagan, abot gid siya sa finishing line. Sa atong pagkinabuhi, ano na gitay mga gihatag ka nato sa Ginoo nga mga misyon, purpose sa kinabuhi. Nga humanon gid nato, nga kumplituhon gid nato. Ay mao gid na ang atong purpose. Sa kinabuhi ni Nanay, bisag asa nimo makita sa iyang kinabuhi ang purpose sa Ginoo kaniya iya gid nang nahuman. Pareha kang Paul nga ningon siya sa Acts 20:24 nga nahuman gid nako ang misyon nga gihatag kanako sa Ginoo. Fulfilling His purpose. Mao po na kang Nanay Murit. Ang purpose sa Ginoo kang Nanay as a parent iya gid nang nahuman gid niya na until the end. Ug makita man nimo sa kinabuhi sa iyang mga anak asa may wala nag-successful diha. Nang faithful siya as a wife, faithful siya as a parent. Kanang mission nga dalhon nato atong anak diha gyud sa ways sa Ginoo na amang gyud mga anak ni Nanay dinhi nag-alagad gyud. Nang faithful si Nanay Murit niya na. Consistent siya sa iyang pagkinabuhi sa parent and as a wife. And ang purpose po sa Ginoo sa iya as a servant of God, grabe ang kinabuhi sa iglesia. Ayang church life, consistent siya nga opisyalis sa una. Kung di madikon, maadto sa trustees. O labi na gayod sa iyahang pag-involve sa mga ministry sa church. Wa pa ko na pastor, si Nanay nagtudlo na dito sa, nagkakuan-kuan po ko sa sudlon sa una, dikon pa ko, usahay mo adto ko magwali. Si Nanay Murit nagtudlo na dito sa mga bata, sa Sunday school, sa BBS, o katong among bag-o lang nga mga programa sa church kining CEF, nagtudlo kami values sa mga eskwelahan, Central 1 ug Central 2. Si Nanay di na gidunta pwede kay ang iyahang pangidaron ug ang iyang panglawas. Mao tong nay mga panahon nga di nako siya pasakaon atong Central 1 kay musaka man siya. Nya hinay naman kayo mulakaw si Nanay. Ang iyahang faithfulness sa pagtrabaho sa Ginoo, bisan pag maglisod na ang iyang lawas, di na able, pero ang iyahang kasing-kasing able paghihapon. Unang mahimong panalangin sa uban nga mga workers, tungod kay ang uban lig-on kaayo, wa gani mga lagad. Si Nanay nga naay sakit nag-alagad. Grabe nga faithfulness. Unang nahuman gid niya kay until the end bagyo do mga isa ni staff nga muingog excuse naman siguro ko kay dana mo kuy arthritis. Si Nanay bisag grabe na ang iyahang balatiano na
naga-desire gid gihapon siya bisag di na gid unta pwede. Mo nang until the end faithful gid siya, consistent siya diya sa ministry, wala naga-waver. Mo na makaingon gid siya karon sa Ginoo, mission accomplished. Lord, mission accomplished mo pod ang Ginoo, good and faithful servant. Mo na pinakadako nga reward nga atong makuha sa langit. Kana nga pulong sa Ginoo mo release siya na kating grabihan na. Kinsa may ingno good and faithful nga tanan man tadi ang ngayan. Mo nang nindot kaayo, mission accomplished. And lastly, dili lamang na finish niya ang race ingon ni Paul diha, in siya I have kept the faith. Wa gid siya mo waver siya ang pagtuo. Mao gid gihapon ang iyang pagtuo sa Ginoo gikan nagtubo pagani ang iyang pagtuo sa Ginoo. The more niya na experiencehan ang Ginoo, the more niya na ilhan si Ginoong Hesukristo, the more nga nagtubo ang iyang pagtuo nga diin makita nato nahimo gid siyang panalangin sa mga anak. Ang iyang faith iyahag yung gipas mo nang passing the torch kamo na pod. Mo na ang akong faith, mo na akong gituhuan sa Ginoo. Wagi siya nagbalin-balin og pagtuo og mao gina ang iyang gituuhan may tungod sa Ginoo. She has kept the faith nga diin wa gid siya nagahimo og mga butang nga madaot ang iyang faith. Ang iyang integrity nga nagtuo gid siya sa Ginoo wagi na mahugawi, wagi na mamansahi. She is a woman of faith nung imong tanawon. Ug wa gid na mawala kaniya. Una nga iyang kinabuhi hangtod gayud until the end. Pwede gid siya magmahay sa Ginoo. Grabe Ginoo ngano gitagaan mo kanay mo aning problemahan ni nga. Matinud-anon man kay ko sa imo pertindaghan ng ministry. No, pero nganong gitugutan man nimo ni wala. Nagbisita ko kung nanay wa gid na wa gid siya mo bagut-but. Yan na mga butangan niya abot siyang kinabuhi. Welcome niya kung kabubuton sa Ginoo. Mo nang ingana ang faith. Pareha kang Job bisan pagpanghuhaon niya mga anak, pamatyon, pangwalaon niya ang katigyon. Ingon gyapon siya sa Ginoo. Iya siya may tagiya. Praise the Lord. Ingana mo nang sinanay makaingon kita, she kept the faith. Mo nang ang award ingon diha, now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord the righteous judge will award me on that day. Nana siya karon, the crown, no? Di na korona nga material. It is righteousness. Mahimo kang righteous. Grabe kay na nga reward sa imo sa Ginoo. Kalipay mo nang nining taknaa ang compensation of a life of service na sinati na ninanay ni Higay na awarding ceremony na sa iyahang kinabuhi nining taknaa. Tinuod ay mga panahon sa kinabuhi, ninanay nga wa gid ma-acknowledge ang iyahang mga pangbuhat, wa na-acknowledge sa church pero karong taknaa hibaw ang tanan. Labi na mga katawhan nga tuwa dito sa langit, nasibya na tanan, no? Karon Facebook lang ni, pero dito sa langit sobra pa ang kalipay ug honor and glory. Yan ang nasinati nining taknaa. Tungod kay naangkon na niya ang mga awards nga gisaad sa Ginoo sa tanang mga faithful. Mo nang nining taknaa adto ta sa ikatulo, dili lamang moingon na Ginoo well done, but also he will also say let us worship together. Sa Revelation, ang mga tao nga naana sa Ginoo, ang ilang trabaho worship ra gyud until the end. Mo nang kung dili ta ganahan nining panahona ni patas kalibutan di ganahan mag-worship, boring ang langit kay wa man tay laing trabaho dito worship raman. Mo nang kini ang buot pasabot niini intimate communion. Let us worship together, inseparable fellowship with God. Dinhi sa kalibutan maka-experience man taning intimate communion spiritually. Si Paul na experience niya ni intimate communion nga ang iyang relasyon sa Ginoo, ang iyang intimacy grabe kaayo nga bisang kani biyaan niya ang tanang butang. Si Jesus ra gid iyaha. Ingon siya kanang mga butang nga akong gipasigarbo sa una, kanang kwarta, talento, bright, rubbish, gibiyaan ko na tanang butang compared to the surpassing greatness of knowing the Lord Jesus Christ. Walay ikatandi sa relasyon, sa intimacy nga iyang nasinati. Kita di kay ta ka feel sa pareha kang Paul no nga unsa may nakita ni Paul sa Ginoo nga mura man siyang mamatay kung mabiyaan na nga Ginoo. Muna niingon siya sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Living for him is Christ. Mo iyang kalipay. Wa siya gana na mga butang kalibutanon kay ang iyang kinabuhi lagi si Kristo ra gyud. Mo nang na-experience ka ni Paul nang na intimacy nga napa siya sa body usahay makasala ta mawala man ang intimacy nato. Lost fellowship unta usahay kung makasala ta sa Ginoo. Unsa nagkakaron? Pare kang nanay murit nga wala na may sala. Iyan ang masabtan ug ma-experiencehan ang mas grabe pa nga intimacy nga naa na gid siya face to face makita og iyan ang magakos si Ginoong Hesukristo nga mao iyang kalipay. What a great experience sa kinabuhi gayud. Mo na ingon dinhi alang lang gyud sa mga saints, no. Unang sa atong kinabuhi usa kini kadako kaayo gayud nga modelo si nanay. Sama siya kang Paul nga kung kita mosunod og naay relasyon sa Ginoo na ay deep intimacy sa Ginoo, nagaalagad sa
Ginoo, resulta na lamang kini mga butanga, and we will experience og ang expectation nato sa glory perting ninduta. Mo nang hopeful ka ita bisag niya pata sa lawas. Labi na kita ni apa sa kinabuhi nga nagprepare for heaven, usa ka dako gid kaayo nga kalipay nga expectation kini mga butanga ma-experiencehan nato. Unya kung kita na pod moatubang kang Ginoong Hesukristo. Magampo ta.